Grabe si Attorney Puwa. Inaararo mo naman agad, Attorney, yung arguments at yung kredibilidad at competence ng witness sa ilang question pa lang. Grabe. All this time, naghihintay ako ng pasabog ng prosecution. Gumagastos na tayo ng 300 million pesos. Wala pa ring pasabog ang prosecution. Si Attorney Puwa pala ang may pasabog. For more or less 3 years, issue nyo yung confidential funds ni Inday Sara. Una, yung si Inday Sara lang ang vice president na merong confidential funds. Almost 3 years nyo yang pinakalat. Okay? And then, Attorney Puwa released this document. Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe So, fake news. So, yung pinakalat nyo at narrative nyo at propaganda nyo for 3 years ay fake news? Ayun naman pala. Hindi lang naman pala si Inday Sara ang may confidential funds na vice president. With that evidence, 2014, which is si Jejo Marbinay. Bigyan ko pa kayo ng isa ha. Yung iba, kayo naman manood, Diyos ko. Napaka-boring ni Atty. Kapuna. Pinagtiisan kong panoorin si Atty. Kapuna, naghihintay ako ng pasabog. 'Di ba? Kahit inaantok-antok na ako, nakakatulog na ako, pinanood ko pa rin. So, magtiis din kayo. Pero ito isa pa. 125 million and 11 days. Base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. So, hindi daw siya issue. Ito pa kasi, ang problema sa ginawa na to ni Atty. Puwa, nawalan ba ng competence at credibility itong competent witness na naman ng prosecution. Kasi nung first day, tinatanong siya kung bakit si Inday Sara lang ang kanyang na-audit. Siya mismo ang nagbulalas sa kanyang bunganga, saying na kasi daw si Inday Sara lang ang vice president na merong appropriation na confidential funds during sa nasa IGFAO siya. Pero yun pala, isipin nyo, 3 vice president na lang yan ha. Since 2014 na umupo siya, hindi pa siya aware? Hindi man lang siya, alam niya naman kung ano yung haharapin niya, kung para saan siya magwi-witness dyan sa impeachment trial. Bakit mo sasabihin, well, kung hindi siya nag-research, bakit mo sasabihin yung bagay na yun? Diba? Maliban doon, marami pang inexpose si Atty. Puwa tungkol dito sa witness na to at sa proseso. So, ayan ha. Atty. Puwa, napakagaling mo. Congratulations. Pero for sure, sa press con ng prosecution, 10/10 na naman sila. Sila na naman ang panalo.